Maraming taon pagkatapos mawasak ang daigdig, ang mga tao ay nagpapagalagala sa mga istasyon sa kalawakan o sinusubukang lumipat sa ibang mga planeta. Isang lalaking nagngangalang Damon at ang kanyang anak na si C ay nakatira sa isang inuupahang spaceship na nakakabit sa isang istasyon. Gayunpaman ang kanilang sitwasyon sa pananalapi ay naging masama mula nang mamatay ang ina ni C at kinailangan ni Damon na mag-isang alagaan si C. Isang araw, tumanggap si Damon ng isang mapanganib ngunit napakalaking bayad na trabaho. Kailangan nilang pumunta sa isang partikular na buwan ng alien para hanapin ang isang napakahalagang minahan ng hiyas. Ito ay isang mapanganib na hakbang dahil ang atmosfera doon ay lubhang nakakalason, ngunit talagang kailangan nila ang pera para mabuhay. Nag-aalala si C dahil 3 cycle na lang ang natitira bago isara ng istasyon sa kalawakan ang linyang ito at maaari silang maiwan, ngunit ipinangako ni Damon na sapat na ang oras na yon para tapusin ang trabaho. Pagkatapos magpahinga ng maayos, lumipad ang dalawa sa spaceship, gayunpaman isang biglaang teknikal na malfunction ang tumama sa kanila habang bumababa at pinilay ang lander. Inilabas ni Damon ang mga parachute, at pagkatapos ng maraming pag-uga at pagbagsak sa napakabilis na bilis, bumagsak ang spaceship. Tinignan ni C ang mapa at natanto nilang bumagsak sila ng malayo sa kanilang orihinal na lugar ng pagmimina. Salamat na lang at mayroon silang mga suite na may nakakabit na air filter, kaya maaari silang pumunta at hanapin ang lugar ng pagmimina nang hindi nag-aalala tungkol sa lason. Nagdala rin sila ng replay para sa anumang mangyari. Nagpagala-gala sila ng ilang sandali at sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang lumang lugar ng pagmimina, kaya nagpasya si Damon na tingnan ito kung sakaling may naiwan ang mga huling tao. Gamit ang isang kutsilyo, gumawa siya ng butas sa lupa at naghagis ng isang espesyal na likido. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa loob ng butas, kinuha ang isang puting umbok na masa, at ipinakita kay C kung paano ito dapat mainat na hiwain upang alisin ang hiyas, kung hindi ay sisirain ng napakadelikadong likido ang hiyas. Kung hindi sila mag-iingat, ang likidong ito ay maaaring magdulot pa ng pagsabog. Natanto ni C na ang hiyas na ito ay sapat ang halaga para bayaran ang lahat ng kanilang utang, gayunpaman nang hilingin niya sa kanyang ama na bumalik sa kanilang barko at umalis, tumanggi si Damon. Ipinaliwanag niya na sa paligid nito ay may tinatawag na Queen's Lair, na puno ng maraming hiyas na magpapayaman sa kanila. Patuloy na gumagalaw ang dalawa para hanapin ang orihinal na lugar ng paghuhukay, ngunit bigla nilang narinig ang boses ng 2 ibang tao sa lugar. Sinabi ni Damon kay C na magtago habang lalapitan niya ang mga lalaki. Nalaman niyang naghahanap din sila ng mga hiyas. Sinaktan ni Ezra at ng kanyang kasosyo si Damon at pinabagsak siya bago para ipagtapat kung nasaan ang kanyang barko. Sa halip na ibigay sa kanila ang impormasyong iyon, nag-alok si Damon sa kanila. Nagmimina siya ng mga hiyas para sa isang grupo ng mga mersenaryo na umupa sa kanya, ngunit kung magtutulungan sila, maaari nilang patayin ang mga mersenaryo at itago ang mga hiyas para sa kanilang sarili. Nang banggitin niya ang Queen's Lair, tinanggap ni Ezra ang kasunduan at nagsimulang gumalaw ang 3. Nang tumalikod ang dalawa, bumulong si Damon sa kanyang comms para sabihin kay C na tambangan sila kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Napakamaingat, nagtago si C sa paligid ng kagubatan, naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nang huminto ang mga lalaki para tingnan ang kanilang kagamitan, lumabas si C at itinutok ang rifle sa kanila. Agad na tumugon si Damon, pinabagsak ang kanilang mga armas at ang kanilang mga bag pagkatapos ay ninakaw ni Damon ang baril mula kay Ezra at ginamit ito para pilitin siyang buksan ang kanyang maliit na kahon. Sa loob, masayang nakita ni Damon ang mas maraming hiyas at naghanda siyang nakawin ang mga ito nang biglang tumugon ang kasosyo ni Ezra at siya at si Damon ay sabay na nagbarilan. Bumagsak ang kasosyo ni Ezra na patay sa lupa habang si Damon ay kumikirot sa sakit, ngunit nakuha ni Ezra ang kanyang baril at pinatay rin siya. Natakot, tumakbo si C sa kagubatan, tumigil lang sandali para huminga. Sa kalaunan bumalik siya sa kanyang spaceship at sinubukang lumipad, ngunit masyadong malaki ang pinsala at ang sistema ay hindi gumana, pinuno ang silid ng usok. Dahil hindi alam ang gagawin, pinanatili ni C ang kanyang sarili na abala sa pamamagitan ng panonood ng mga puno, pakikinig sa musika, pagbabasa ng kanyang notebook, at pagtingin sa litrato ng kanyang ina. Sinubukan din niyang maghanap ng pagkain sa paligid ng spaceship, ngunit kakaunti na lang ang natitirang tira-tira. Pagkalipas ng ilang oras, biglang nakarinig si C ng ingay at mabilis na kinuha ang rifle para matuklasang pumasok si Ezra sa spaceship. Mabilis siyang bumaril at nasugatan ito sa braso, ngunit wala siyang lakas ng loob na patayin ito.
Kaya sa halip ay binigyan niya ito ng medical kit at inalok siya ng kasunduan. Dadalhin siya nito sa kanyang barko at palabas sa buwang ito. Papatayin niya ito. Sinimulan ni Ezra ang pag-aalaga sa kanyang sugat habang ipinapaliwanag niyang nawala rin ang kanyang barko, ngunit nag-alok siya ng ibang kasunduan. Maaari siyang magpanggap na si Damon at sumama sa kanya sa Queen's Lair para dayain ang mga mersenaryo na nangangakong pantay na hati sa mga hiyas. Walang ibang pagpipilian si C kundi ang tumanggap. Pagkatapos, lumabas muli ang dalawa sa kabubatan at pinaglakad ni C si Ezra sa unahan habang itinutok niya ang baril dito. Sinubukang simulan ni Ezra ang isang pag-uusap, ngunit tumanggi si C na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan o ipakita sa kanya ang mapa na may lokasyon ng minahan. Binago niya ang paksa para magtanong tungkol sa mga mersenaryo, ngunit nabigo siya nang matanto niyang walang sinabi si Damon kay C, na itinuturo niyang naging masamang ama ito kung hindi nito mapagkatiwalaan ang kanyang anak na tulad nito, ngunit isinama pa rin ito. Ilang sandali lang, nang huminto sila para magpahinga at palitan ang mga filter ng kanilang mga suit, napansin ni Ezra na lumalala ang kanyang sugat. Pagkatapos ay patuloy silang tumatawid sa kabubatan, habang ikinukwento ni Ezra kung paano nasira ang kanyang barko, ngunit biglang natalisod si C at nabitawan ang baril. Natakot, pinulot niya ito at nagmadaling itinutok muli kay Ezra, ngunit hindi niya sinubukang gawin ang anumang bagay. Ilang minuto lang, kailangan muling magpahinga si Ezra dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang figura sa malayo, at ipinaliwanag ni Ezra na ito ay isang settler, isa sa ilang tao na nagpa siyang tumira dito. Pinababa niya si C ng baril para maiwasan ang gulo, at ito ang naging dahilan para umalis ang settler ng walang salita. Gayunpaman, sinabi ni Ezra na dapat nilang sundan ito dahil kakailanganin nila ang kanyang tulong. Lumalabas na pumasok ang nakalalasong alikabok ng planeta sa kanyang sugat at naglalala na ito, kaya kakailanganin niya ng gamot. Habang humihina si Ezra bawat segundo, sinundan ng dalawa ang estranghero sa kabubatan hanggang sa matagpuan nila ang maliit na pamayanan kung saan siya nakatira. Ginawa ni Ezra ang mga tradisyonal na senyas at sinabi ang ilang salita sa ibang wika bago humingi ng tulong, at pumayag ang mga settler na hayaan siyang dumaan, ngunit kung iwan nila ang kanilang mga armas. Hindi ito gusto ni C, ngunit hindi niya kayang harapin ang mga mersenaryo kung mamatay si Ezra, kaya itinago nila ang mga armas sa mga palumpong bago sila pumasok sa tolda. Sa loob, pinagbigyan ni C at Ezra ang pinuno sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang kwento at sa masamang musika na ginagawa ng kanyang anak na babae na nagpapanggap na nasisiyahan sila. Inalok din sila ng juice na mabilis nilang ininom dahil nakakatulong ito sa pag-alis ng alikabok. Pagkatapos ay humingi si Ezra ng medical kit at marahil ilang filter refreshers, at nagdala ang mga settler ng isang kahon, ngunit nagulat si Ezra nang makitang may mga hiyas sa loob. Lumalabas na gustong bilhin ng pinuno si C dahil nawalan ng ina ang mga settler at kailangan niya ng bagong babae para magparami. Natakot, agad na lumabas si C sa tolda, kinuha ang mga armas at nagsimulang tumakbo sa kabubatan. Hinabol siya ng isang settler at nang matalisod siya, agad na tumalon ang lalaki sa kanya. Bigla, isang ingay na nagmumula sa tolda ang nagpapahiwatig ng nagaganap na labanan at nakagambala sa lalaki, kaya sinamantala ni C ang pagkakataong alisin ang kanyang filter mask at itulak siya palayo para makatakas. Sa loob ng maraming oras, nagpagalagala si C nang hindi alam ang gagawin. Para mas lumala pa ang sitwasyon, nang tingnan niya ang kanyang bag, natanto niyang wala nang natitirang filter. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng kakaibang tunog at naghanda siyang bumaril, ngunit lumalabas na isa lang itong kakaibang maingay na halaman sa lupa. Habang mas naglalakad siya, mas nahihirapan siyang huminga at sa isang sandali inisip niyang hindi siya makakaligtas. Bigla niyang narinig si Ezra sa comms at sinundan ang ingay hanggang sa makita niya ang isang tolda sa gitna ng kabubatan. Pagkasulyap niya sa loob, hinila siya ni Ezra at sinabing tanggalin niya ang kanyang helmet dahil makakahinga siya rito. Inalok din siya nito ng pagkain at sinorpresa siya sa pamamagitan ng pagbabalik ng baril bago humingi ng pabor. Kumakalat na ang impeksyon, kaya kung ayaw niyang mamatay, kailangan nilang putulin ang kanyang braso. Nang manumpa siya na hindi niya ibebenta si C sa mga settler, pumayag siyang tumulong. Nag-iniksyon si Ezra ng gamot sa kanyang braso para manhid ang lugar at pagkatapos ay inabot kay C ang isang maliit na electric saw. Tinuruan siya tungkol sa iba't ibang antas ng intensity para malaman niya kung alin ang gagamitin sa balat at alin sa buto.
Habang ginagawa ni Ezra ang kanyang makakaya para tiisin ang sakit ng hindi natatakot o nawawalan ng malay, mabilis na pinutol ni Si ang kanyang braso, na laging kalmado. Nagulat si Ezra dito, kaya habang tinatapalan niya ang sugat, ipinaliwanag ni Si na minsan siyang napunta sa isang planeta kung saan ipinadala siya sa loob ng mga higanting patay na hayop para kunin ang mga organo sa loob dahil sapat siyang liit para hindi masira ang lahat sa pagdaan niya roon. Pagkatapos, nagtipon sila ng maraming supply hanggat maaari mula sa tolda at lumabas muli ang dalawa sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap si Si kay Ezra at sinabi pa niya ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag niya na ang notebook na dala niya ay ang kanyang paboritong libro na nawala niya noong nakaraan at ngayon ay isinusulat niya ang kwento mula sa memorya. Isa itong napakahalagang nobela para sa kanya dahil lagi nitong pinapasaya ang kanyang kalooban at binibigyan siya ng pag-asa para sa hinaharap kahit na inisip ng kanyang ama na nag-aksaya siya ng oras dito. Gabi na nang makarating sila sa lugar ng paghuhukay at naroon na ang mga mersenaryo. Mayroon silang sariling barko at isang malaking lalaki rin sa loob ng isang transparent na kahon na nahuli para bitayin. Hindi alam ng mga mersenaryo kung ano ang ginawa nito, binabayaran lang sila para dalhin ito rito. Nagpanggap si Ezra na si Damon at pagkatapos kunin ng isang mersenaryo ang kanyang baril, sinubukan niyang humingi ng tawad sa pagkahuli, ngunit patuloy siyang pinutol ng mga mersenaryo gamit ang musika sa pamamagitan ng pagbaril sa hangin. Nang makapagsalita na siya, nag-alok si Ezra. Tatanggapin niya ang mas mababang bayad kaysa sa orihinal nilang napagkasunduan kung isasama sila ng mga mersenaryo sa kanilang pag-alis, kung hindi ay hindi sila maghuhukay. Noong una ay tumanggi ang pinuno, at nang subukan ni Si na humingi kahit man lang ng mga piyesa para ayusin ang kanyang sariling barko, itinulak siya ng isang mersenaryo sa lupa para takutin siya. Hindi natakot si Ezra at muling ipinaalala sa kanila na siya lang ang nakakaalam kung saan at paano kukunin ang mga hiyas, kaya pumayag ang mga mersenaryo na ipahiram sa kanila ang mga piyesa. Binitawan ng galit na mersenaryo si Si, ngunit binago rin ang filter ni Ezra para matiyak na alam nito kung sino ang namumuno. Pagkatapos ay sinimulang kunin ni Ezra ang mga umbok na sisidlan para minahin ang mga hiyas. Sa kasamaang palad, hindi siya sanay gumamit ng kaliwang kamay at patuloy siyang nagkakamali, hinahayaan ang likido na sirain ang mga hiyas. Pagkatapos ng ilang bigong pagtatangka, tinawag siya ng pinuno ng mga mersenaryo, kaya sumingit si Si at sinubukang muli. Sa kasamaang palad ay nabigo rin siya at kinansela ng pinuno ang kasunduan, kaya gumamit si Ezra ng isang kasangkapan para saktan ang pinuno sa bukong-bukong para mapabagsak ito. Pagkatapos ay itinulak niya ang mukha ng lalaki sa lupa hanggang sa mamatay ito. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang iba pang mga mersenaryo, at nagawa ni Si na makakuha ng ilan sa mapanganib na likido bago nila mapansin. Sinubukan ni Ezra na magpanggap na aksidente yon, ngunit muling nagpatugtog ang mga mersenaryo ng musika sa tono na sumasakit sa kanilang mga tainga. Nang lumapit ang isang gwardiya at mapansin ang sugat sa bukong-bukong ng pinuno, ibinuhos ni Si ang likido sa lupa at nagdulot ng maliit na pagsabog na bumulag sa lahat sa dumi. Habang nagpapaputok ang mga mersenaryo, kinuha ni na Ezra at Si ang armas ng pinuno at tumakbo para magtago sa mga palumpong. Pagkatapos ay binaril ni Ezra ang isa sa mga gwardiya bago sila tumakbo ni Si palayo habang hinahabol sila ng isa pang mersenaryo. Tumakbo sila sa kagubatan at natuklasan ni Ezra na wala na silang bala, kaya gumawa sila ng plano para tambangan ang paparating na gwardiya. Sa sandaling iyon, pinatugtog muli ng mersenaryo ang musika para sumakit ang kanilang mga tainga at nagpaputok nang marinig silang sumigaw sa sakit. Agad na nagsimulang tumakbo si Si para lumikha ng distraksyon, ngunit dahil hindi siya nakita ng mersenaryo, bumalik si Si at itinulak ito sa lupa bago muling tumakbo. Nang tumayo at umatake ang mersenaryo, natapos niyang saksakin si Ezra, at ngayon ay sapat na siyang lapit para saksakin ito ng maraming beses gamit ang kasangkapan sa pagmimina hanggang sa mamatay ito. Bumalik si Si para tingnan si Ezra at ibinahagi ang kanyang filter dito, ngunit itinuro nito na hindi na siya makakaabot, kaya sinabi niya rito na kunin ang baril ng mersenaryo at tumakbo. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, kinuha ni Si ang armas at tumakbo pabalik sa minahan, kung saan kumuha siya ng medical kit. Mayroong isang huling mersenaryo na sumubukang bumaril sa kanya, ngunit lumalabas na nakatakas ang malaking lalaki mula sa kahon at tumalon sa gwardiya para patayin ito. Samantala, tumakbo si Si pabalik sa kagubatan at ginamit ang medical kit para alagaan ang sugat ni Ezra.
Pagkatapos ay kinaladkad niya ito pabalik sa minahan kasama niya, at habang hindi nila pinapansin ang malaking lalaki na nakatayo doon, pumasok sila sa barko ng mersenaryo at sa wakas ay umalis sa buwan. Nakarating sa istasyon bago sila maubusan ng oras.